Truth bomb mga kababayan sa Senado. Sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na ito ang mahirap kapag walang legal background. Point of order agad si Erwin Tulfo ad hominem. Pero teka lang, sino ba talaga ang may legal expertise dito? Isang batikang abogado na may doctorate sa public administration mula sa UP Diliman o isang media personality na may history ng libel convictions at family scandals. Ngayong video na ito, ilang mga minuto tayong malalim na magsasama-sama mga kaibigan. Ha? Ngayon, ha? Yan. Okay, so walang kinikilingan. Puro facts at logic lang. Ready kayo? Let's expose the difference. Magandang araw mga kabataan at OFWs. Welcome sa channel natin. Kung pagod na kayo sa drama at chismis sa politika, ito ang video nyo. Intellectual breakdown ng tunay na banggaan, Marcoleta versus Tulfo. Si Senador Rodante Marcoleta, lawyer yan, former Deputy Speaker ng House of Representatives, party list champion for the poor, at ngayon ay senador na may 20 years plus years legislative experience. Si Erwin Tulfo naman, kilalang broadcaster, pero may mga tanong sa background at track record. Hindi ito personal attack. Ito ay paghahambing ng substance versus showbiz. Manatili kayo hanggang dulo kasi may deep explainer segments tayo na magbabago sa pagtingin ninyo sa politika. Mga kababayan, let's get intellectual dito. Si Marcoleta, graduado ng law sa San Sebastian, doctorate sa public administration, UP Diliman, Harvard Kennedy School Training, authored hundreds of bills, champion of poverty alleviations, kilala sa principle-based stance kahit controversial. Compare natin kay Tulfo, media career muna, tapos biglang politika. May history ng libel cases, Supreme Court convicted pa nga. May issue pa rin noong DOT advertising scandal involving family. Kung ang Senado ay ospital, si Marcoleta ay surgeon na may 20 years experience. Si Tulfo naman, yung popular na nurse na magaling mag-IG stories pero questionable ang license. Yan, excuse me po. Inom muna po tayo ng kape. Okay mga kaibigan ha. Actually, nung debate tungkol sa remote voting at Senate rules, nag-mention lang ng legal background. Si Marcoleta, normal sa legislative debate yan. Pero agad na reaction si Tulfo. Bakit kaya defensive match? Marcoleta is fighting for procedural integrity and experience-based legislation. Tulfo mukhang mas focus sa drama at personal. Para naman po sa mga kabataan at OFWs, alam niyo ba na habang kayo naghihirap sa abroad, kailangan natin ng mga senador na talagang marunong gumawa ng batas. Hindi naman po, hindi naman po natin mapapagkaila na kailangan natin ng mga senador na marunong talagang gumawa ng batas. Hindi lang magsalita ng maganda sa camera. Si Tulfo po yun, magaling magsalita. Anyway, panalo na po si Marcoleta. No? Poverty alleviation bills, consistent service sa party list, strong on accountability. Si Tulfo naman po, may good points sa public service like exposing anomalies, pero overshadowed ng past issues. Citizenship questions, family deals, at aggressive style na minsan nagiging reckless. Sa politika, kailangan ng wisdom plus experience. Hindi lang popularity. Yan ang kulang ni Erwin Tulfo. Marcoleta represents the intellectual, prepared legislator. Si Tulfo naman represents the populist approach. Maganda sa ratings, pero risky sa batas. So, sinong pipiliin natin? Kung ako, Marcoleta. Sino sa tingin ninyo ang mas qualified sa Senado? Marcoleta o Tulfo? Bakit? Mga kabataan, huwag kayong matrap sa viral clips lang. Mag-isip critically. OFWs, ang boses ninyo, importante. Kailangan natin ng mga leader na talagang may substance. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan
at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Pero mga kababayan, huwag tayong tumigil sa nakaraan. Tignan natin ang future implications ng ganitong klase ng politika. Si Senador Rodante Marcoleta ay kumakatawan sa isang klaseng politiko na handa sa mahabang laban. May legal acumen, may legislative patience, at may prinsipyo na hindi nabibili ng popularity, polls. Habang si Erwin Tulfo naman ay mukhang patuloy na nagdadala ng media style sa Senado. Mabilis mag-react, mabilis mag-accuse, pero kulang sa legal depth at procedural discipline. Sa batas at legislative work, mga kaibigan, Marcoleta has decades of experience drafting and defending bills. Kilala siya sa matibay na argumento sa committee hearings. Si Tulfo naman, madalas pa rin gumagamit ng expose style na effective sa TV. Pero kapag nasa Senado na, nahihirapan sa technical debates. Example, nung remote voting issues, agad na nag-defensive. Na-defensive. Bakit? Kasi ang tunay na batas ay hindi script ng teleserye. Si Marcoleta ay matagal na nasa serbisyo, mula party list hanggang Senado. Consistent sa pagtataguyod ng karapatan ng mahihirap. Si Tulfo naman ay may magagandang achievements sa pagtulong sa mga nasa krisis. Pero overshadowed ng family controversies, advertising scandals, at mga libel cases na hanggang ngayon ay bumabalik-balik. Sa politika, ang credibility ay parang pera. Kapag nasira, mahirap ibalik. Si Marcoleta ay chess player. Iniisip niya ang susunod na 10 moves. Si Tulfo ay parang social media warrior. Mabilis mag-post, mabilis magalit, pero kapag na-corner na, ad hominem, agad ang sigaw. Mga kabataan, imagine ninyo, 5 to 10 years from now, anong gusto niyo sa Senado? Mga senador na marunong gumawa ng matibay na batas para sa ekonomiya, OFW rights at digital future, o puro drama at viral moments lang. Para naman po sa mga OFWs dyan sa abroad, kailangan nyo mga leader na talagang nakakaunawa sa batas para maprotektahan ang inyong karapatan. Hindi lang yung maganda magsalita, pero kulang sa preparasyon. Si Marcoleta ay patunay na pwedeng palaging maging matalino at matapang ng sabay. Hindi natin sinasabi na perpekto si Marcoleta, pero sa pagitan ng isang seasoned legal mind at isang media personality na biglang naging senador, malinaw kung sino ang mas handa sa totoong gawain ng Senado. Huwag tayong mapaglinlang sa loud voice at dramatic delivery. Ang totoong leader ay yung may laman at ang may utak at may lakas ang prinsipyo. Kaya tanungin ko kayo gusto ba natin ng Senado na puno ng entertainers o puno ng thinkers at doers? Comment down below ang inyong matalinong opinyon. Huwag maging tamad mag-isip. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng kritikal na kabataan at OFWs. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mabuhay ang Pilipinas!